Oh, ito yung ating tricycle driver. Nakikita natin ka. Yan. Yan. Nakita din ako. Kasi pihit ito. City 100. Sige, tadya ka mo. Always be, ang tawag ito, always be a blessing to other people. Tsaka, huwag kayong mawawala ng pag-asa kahit ang trabaho nyo, tricycle driver. Pag may ano ka, tawag ito, may goal ka sa buhay, gusto makapagtapos ng pag-aaral kahit nagbabasura ka pa, nagta-tricycle ka pa, you can do it. Ayan. So once again, palakpakan natin si Tatay Fred! So, please, continue to like, comment, share, subscribe sa ating channel, Sir Alfred TV. Sa ating episode na Tricycle Driver dito sa Gapan City, Nueva Ecija. Alfred meets Alfred. Hi guys, dito sa Gapan City, Nueva Ecija, majority ng mga tao ang kinabubuhay ay pagmumotor. Yan, tricycle driver. So today, mag-i-interview tayo ng tricycle driver na namamasada ng motor for decades. Hindi ko alam, isang dekada, 2 dekada, 3 dekada, 4 dekada. Yan. Tapos, aalamin natin sa inyo guys, share natin sa inyo ano ba yung buhay ng isang tricycle driver, ano yung mga challenges, ano ba yung mga hamon na kinakaharap ng isang tricycle driver na maghapon sa kalsada at naghahanap ng pasahero para sa kanilang ikakabuhay. So for today, mag-i-interview tayo. Ito na, mag-i-interview tayo live na live guys. Straight from the horse's mouth. Ayan. Isang tricycle driver na namamasada for how many years? Ilan taon namang namamasada? Mga 20 years na. Oh yan! Eh may nagka-background dito. Ang haba nating introduction, mga 40 years Oo. na tricycle driver. Okay. Palakpakan natin! Ayan. So ito, si Tatay Fred! Yay! Ayan. Meron tayong live session. Ay, kayo po na. Ayan o. Ayan. Marinig yan. Okay. So, gaya sinabi ko, mag-i-interview tayo ng tricycle driver dito sa Gapan City, Nueva Ecija. Sagutin natin yung buhay ng isang tricycle driver, challenges of being tricycle drivers, at ano yung naitulong ng trabaho bilang isang tricycle driver sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya. Okay, without further ado, eto na, si Tatay Fred! Okay, parang boy abunda to. Okay. Pakilala muna kayo tayo para sa ating mga viewers. Magandang umaga po sa atin lahat na mga nanonood dito sa Sir Alfred TV. Sir Alfred TV. Alfred TV. Ako po isang tricycle driver na mula pa noong 1965. Oh, nice. Nagsimula na po sa 75. 75 po pala, sorry po. Ako po nagsimula ng maghanap buhay sa kalsada. Bago nga po pala ang lahat, ako ay magpapakilala muna sa inyo. Ako ang tatay ni Alfred na kasalukuyan po yung magtatrabaho na dyan sa Canada. Kasalukuyan pong nagbakasyon sila ngayon at kaya po nagkasama-sama kami dito sa aming pong bayan sa Gapan.
Saan ba yung Gapan? Saan ba yung Gapan? Gapan City po ito. Anong probinsya na kasama? Nueva Ecija. Ako po ay natutuwa at ako po ay nagkasama-sama nung sila po ay magbakasyon at ito nga po nakasama sa TV. Artista na! Mapanood niyo po ang aming pong kasaysayan sa aking paghahanap buhay sa kalsada. Simula po nung sila po ay mga 6 na taon pa lang, itong kapatid nato na si Alfredo at si Ali, ito na po ang aking pong hanap buhay sa pag-tricycle. Bukod pa ako sa pag-tricycle, ako po yung naging isang security guard. Oh, yeah, oh. So, aside from being a tricycle driver before, naging security guard din si tatay. Security guard po ako dati. Eh, tsaka naging OFW. Oo. Saan bansa ka tayo nagtrabaho? Noon po, ako pinapasok na isang security guard din sa Gatang, Royal Rice. Rice mill. Yeah. Rice mill. Doon pa kami tumira nun. Tapos po, napasok din pa ako ng bangko, kung saan akong bangko bilang isang security guard. Yung pa ang kinabubuhay ng aming pong pamilya. Sa awa po ng Panginoon Diyos, yung po ang pinampalaki ko po sa kanila at yung atin lahat ng mga na nanonood dito sa Sir Alfred TV. Sir Alfred TV. Alfred TV. Ako po ay isang tricycle driver na mula pa noong 1965. Oh, nice. Nagsimula na po sa 75. 75 po pala, sorry po. Ako po ay nagsimula ng maghanap buhay sa kalsada. Bago nga po pala ang lahat, ako ay magpapakilala muna sa inyo. Ako po ang tatay ni Alfred na kasalukuyan po yung magtatrabaho na dyan sa Canada. Kasalukuyan pong nagbakasyon sila ngayon at kaya po nagkasama-sama kami dito sa aming pong bayan sa Gapan. Saan ba yung Gapan? Saan ba yung Gapan? Gapan City po ito. Anong probinsya na kasama? Nueva Ecija. Ako po ay natutuwa at ako po ay nagkasama-sama nung sila po ay magbakasyon at ito nga po nakasama sa TV. Artista na! Mapanood niyo po ang aming pong kasaysayan sa aking paghahanap buhay sa kalsada. Simula po nung sila po ay mga 6 na taon pa lang, itong kapatid nato na si Alfredo at si Ali, ito na po ang aking pong hanap buhay sa pag-tricycle. Bukod pa ako sa pag-tricycle, ako po yung naging isang security guard. Oh, yeah, oh. So, aside from being a tricycle driver before, naging security guard din si tatay. Security guard pa ako dati. Eh, tsaka naging OFW. Oo. Saan bansa ka tayo nagtrabaho? Noon po, ako pinapasok na isang security guard din sa Gatang, Royal Rice. Rice mill. Yeah. Rice mill. Doon pa kami tumira nun. Tapos po, napasok din pa ako ng bangko, kung saan akong bangko bilang isang security guard. Yung pa ang kinabubuhay ng aming pong pamilya. Sa awa po ng Panginoon Diyos, yung po ang pinampalaki ko po sa kanila at yung panganap buhay ko na sila po yung nag-aaral. Yay! Bukod di ba, naging tricycle driver, security guard, naging OFW. Trabaho sa abroad. Saang bansa ka nagtrabaho at ano yung trabaho mo doon tayo? Ako po yung napunta din ng Saudi. Jeddah, Saudi Arabia. King of Saudi Arabia. Kingdom of Saudi Arabia. Bilang isa po akong plumber. Plumber, tubero. Tubero. Sa biyaya ng Diyos po, nakatatlong taon naman po ako. Mahigit. Nakatulong din po sa amin. Bagamat po, maliit lang po ang aking sahod. Yan. Nung matapos na po yung aking pagkontrata sa Jeddah,
Nag-uusap po kami mag-asawa kasi po nag-aaral na po yung mga anak namin ng high school. Hindi ko na po kaya sa paghahanap buhay na mag-tricycle at mag-security guard. Pinag-usapan po namin na siya naman po ang Mag-abroad. mag-abroad. Okay, sige. Ah. Question number 1. Palakpakan! Yay! Ito, ang tanong. Mahirap bang maging isang tricycle driver dito sa Gapan, Nueva Ecija? Mahirap ba? Kung totoo sa inyo, talagang mahirap po ang hanap buhay sa kalsada. Una-una nga po, marami kami naghahanap buhay sa kalsada. Pangalawa, mainit. Saka po ang kinikita talaga sapat-sapat lang. Kaya, kung pag sa ano, malaking tulong din po at kung paghahanap buhay ng tricycle. Sa totoo nga lang po, hanggang ngayon po, nagkaedad na po ako na nagsimula po ako mag-tricycle 83. 83. Hanggang sa kasalukuyan ho, na 93. na lumalaki na po itong aming mga anak, patuloy pa rin akong maghahanap buhay sa kalsada kasi gusto ko din pong makatulong sa kanila. At hindi po namin sila inaasahan na amin pong pang-araw-araw na buhay sa kanila namin iaasa kasi may mga pamilya na din po sila. Pero noon po na sila yung mga binata pa, malaking tulong din po ang ibibigay sa amin. Una-una, pag nanghihingi po kami ng pera, hindi po kami nahihiya. Pero ngayon na may mga asawa na, nahihiya na po kami magsalita na. Second question, ilang taong ka na raw po tayo, sabi ng mga viewers? Sa kasalukuyan nasa nasa 73. 73 na ang edad ko ngayon. Kunyari, 73 years old ka na, ano ba yung mga challenges kapag tricycle driver ka and then you are already 73 years old? Ito nga. 4! Palakpakan! Yay! May mga marites din bang tricycle driver? Joke lang. Question number 4. Magkano ba ang kita ng ordinaryong tricycle driver? Kita sa isang araw. Kung sa kita ang pag-uusapan, hindi pare-parehas. Ang pinakamahinang kita ng tricycle driver dito sa Gapan, 200. Pinakamahina. Pinakamahina yun. Sa 200 na yun, nandun pa yung gasolina. Basta nandun pa lahat. Pero may araw naman na kumikita naman na mahigit 400. Doon naman sa mahigit 400 na yan, iaawas din yung gasolina, iaawas din yung pambigay sa bahay, Pambili-biling kape. pambiling ulam, at pang baon pa din ni Allen. Kaya nakatira sa akin, mga ano na lang siguro, mga 50 pesos hanggang 30 pesos. Pang-load. Sa isang araw. Tapos, ang doon sa natira na yan, bibili pa akong tinapay, kaya minsan alam na natitira. Magkano tinapay? Magkano tinapay? 30 pesos na tinapay. Mahal na pa ang tinapay dito. Wala na natitira. Kaya, ang nangyayari nga sa akin, halimbawa, pag nagkaroon ng problema yung motor, uutang ng 5-6. Yan, yun yung mga kaibigan ng mga tricycle driver dito, 5-6. So, sa mga hindi nakakalang 5-6, yun yung mga pautang. Ayan. So, tapos pag nanggabay sila everyday. Ano naman? Next question! Next question! Ulit-ulit pala pa. Next question! Ano ang kaibahan ng pamamasada ng motor noon at ngayon? 10 years ago, saka sa panahon ngayon, ano ang kaibahan? Mas marami bang tricycle ngayon? Mas malaki ba ang kita noon kaysa ngayon? Ano yung kaibahan? Halos. Yung tricycle noon, kapunti. Maganda-ganda kita dahil kukunti lang. Ngayon, balibata dumami ang motor, hindi na masyadong maraming kinikita kasi marami na naghahanap buhay sa pamamasada.
Pwede na nga rin sa wala. Katulad ko nga na matanda na, magtitiis na lang dyan ako kahit kunti lang ang kita. Nalilibang ka pa. Sarili pa yung motor. Ayan. So dapat sarili yung motor kasi pagkahulugan, challenging talaga. Okay, next question. Paano nakatulong sa iyo ang pagiging isang tricycle driver sa pamilya mo? Ano yung naitulong? Unang-unang kasi yung... May napagtapos ka bang mga anak dahil sa pagiging tricycle driver? Sa totoo nga lang, itong tricycle driver, malaking tulong din sa aming pamilya. Unang-una, ito nga ang dalawa namin anak. Sa pag-aral namin, nakatulong sa kanila ito ang aking pag-tricycle at malaking bagay itong hanap buhay na tricycle kahit mahina lang ang kita. Saka ito pag-tricycle, bagamat mahirap nga lang dahil nandiyan ang abutan ka ng ulan, init, gutom, dahil sa paghahanap buhay sa kalsada, pinagtitiisan ko nga muna na, ito na lang din ang kaya kong hanap buhay na nakatutulong sa aming pamilya. Magbabait na anak. Marco, yay! Okay, ito. Aming sa inyo, okay. So, nag-interview tayo ng isang tricycle driver dito sa Gapan City, Nueva Ecija. Yan. Which is my dad, yung aking tatay. Ngayon, for information, guys, kaming magkapatid, yung aking kapatid na teacher sa Antipolo, used to be a tricycle driver as well. Tapos ako man, nung college ako hanggang sa magturo ako, namamasada ako ng motor. So, yan yung utang namin sa pagiging tricycle driver. Malaking utang na loob kasi, ano yan, nakapagtapos kami ng pag-aaral, dahil sa pagka-tricycle ni tatay, pagka-tricycle namin. So sabi ko nga, sabi nga ni tatay, pagka-tricycle driver kayo, yung mga challenges, mainit, mausok, pagka umulan, naabutan ka ng ulan, pagkasiraan ka ng sasakyan. So yun yung challenges ng pagiging isang tricycle driver dito. Pero, nalilibang din sila. Kumikita rin kahit paano at nakakatulong talaga sa pamilya. Look at us, ito yung sabihin sa inyo sa mga tamad-tamad na mga bata dyan, yung kahirapan, hindi hadlang sa buhay. Sabi ko nga, kahit kami na masada kami ng motor, ayan, tingnan nyo, nakapagtapos kami ng pag-aaral dahil sa tulong ng aming tatay na isang tricycle driver! so yun lang. May tanong pala isang viewer, mayroon daw bang marites? May nagmamarites daw ba kapag nagta-tricycle driver? Oo, marami. Yun ang kasi ang libangan ng mga tricycle driver, yung marites. Hindi talaga nawawala yun. So habang nakapila at naghihintay ng pasahero, nagmamarites din pala yung mga tricycle driver. Tsaka dito, guys, dito sa Gapan, majority ng mga ng mga tao dito, may sasakyan na tricycle. Kasi, unang-una, pag wala kang tricycle dito, mahal yung pamasahe. Tsaka, isa pa dito sa Gapan, ito yung trabaho na talagang kinabubuhay ng mga tao dito. So, yun lang. Sana na-inspired kayo sa kwento ni Tatay Fred. Palakpakan natin si Tatay Fred. Galing. Love. Sana na-inspired kayo sa kwento ni Tatay Fred na isang tricycle driver. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat. Sabi ko, always be always be a blessing to other people. Tsaka, huwag kayong mawawal ng pag-asa kahit ang trabaho niyo tricycle driver. Pag may may goal ka sa buhay, gusto makapagtapos ng pag-aaral kahit nagbabasura ka pa, nagta-tricycle ka pa, you can do it. Ayan. So once again, palakpakan natin si Tatay Fred. So, please, continue to like, comment, share, subscribe sa ating channel, Sir Alfred TV. Sa ating episode na Tricycle Driver dito sa Gapan City, Nueva Ecija. Alfred meets Alfred. Parehas kaming tricycle driver. Mabuhay and have a great day. Mabuhay kayo dyan sa Canada. Thank you.
Ay, matay. kasamahan. Sabi mo, shout out sa mga kasamahan ko tricycle driver. Oh, special shout out sa mga Bukod pa nga pala, sa mga kasama ko dyan, tricycle driver sa Walterman, pinabati ko kayong lahat dyan. Una-una yung Pangulo namin sa Tuda, si Pangulong Tibo at Bubot. Salamat po sa inyo lahat dyan ng mga kasama ko. Sa ngayon po, hindi muna ako naglalabas kasi namamahinga muna ako. Sobrang init eh. Saka nandito nga yung aming anak, manuga, mga apo. Nililibang ko din muna yung sarili ko din kasi may mga artista ka na. Malapit na naman kami mag-iwahiwalay. Gusto ko man lang sila makatili. Kaya yung paghahanap ko sa kalsada, nandyan lang yun kahit anong oras. Ayun. Oh, shout out sa mga kasamahan ni Tatay sa Walter Mart, Gapan City, Nueva Ecija. Thank you! Salamat sa inyo. Salamat na marami.